Hi guys! Magandang araw po sa lahat. Ito pong muli si Melvin at welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay babagi ko po sa inyo ang bagong repayment plan o loan agreement ng Tala ngayong 2024. Sundan nyo lang po ang video ito dahil ipapakita ko po sa inyo ang aking pang-10 beses na pag-loan dito sa Tala. Today is September 14, 2024. Bago po tayo magsisimula sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video, mga reviews, or mga honest experience sa mga ula ngayon. So let's go! Ito panoorin nyo. So ayan po guys, naka-open na po ang aking Tala account. So bago po tayo mag-reapply, ipapakita ko po muna ang aking credit limit. I-click lang natin itong view my Tala limit. So sa pang-10 beses kong pag-loan dito sa Tala guys, ay ito pa rin ang halaga ng aking credit limit, 8,000 pesos. So ganito katipid mag-increase si Tala. And take note guys ha, 2018 pa po akong nagsimulang nag-loan dito sa Tala. So almost 7 years na po akong umuutang dito. But anyway, hindi na rin po kasi ako madalas umuutang eh. Minsan lumagpas pa ng ilang buwan bago ako mag-loan. Kapag kailangan ko na talaga ng pera, saka na po ako mag-loan na naman. Kaya sa mga nagtataka dyan kung bakit nakailang loan na hindi pa rin in-increasean ng Tala ang kanilang credit limit, ganun po talaga yan. Lalong-lalo na ngayon, medyo nag-limit na rin ang Tala sa pagbibigay ng mga malalaking increase. Dahil na rin siguro sa mga ibang umuutang na hindi nagbabayad ng wasto. Kaya nadadamay na po tayong mga good payer. So i-exit muna natin ito guys. To say is to believe guys. Ito po ang aking borrowing history. So i-click ko lang itong get started. So ito na po ang aking borrowing history. Scroll down lang natin guys para makita natin yung pinakauna kong utang dito sa Tala. At kahit bilangin pa natin ito guys, 10 loans na po ito lahat guys. At paid on time po yan lahat. Hindi po talaga ako na-delayed sa pagbayad niyan guys. Ayan po guys, napansin nyo, may nakalagay na paid on time. So ito po yung pinakauna kong loan guys na na-disburse noong December 28, 2018. So i-exit na naman natin ito guys. So dito sa Tala guys ay pwede rin tayong maka-earn ng 200 pesos. Kung makaka-invite po tayo ng ating mga friends, relatives at kahit sino guys. Kada isa sa kanila guys ay 200 pesos. So halimbawa, 5 ang na-invite natin at yung in-invite natin guys ay nag-apply din ng loan at na-approve. So dyan po ang basihan na may 200 pesos each na po tayo sa kanila. At ang 200 pesos na yan ay i-deduct po yan sa ating babayaran na utang dito sa Tala. Pwede po tayong mag-invite through Messenger. I-click lang natin itong invite via Messenger. At itong sa akin naman guys, isa pa lang po ang na-earn ko guys. Baka naman gusto nyong dagdagan. Sa mga may balak dyan mag-apply guys, pwede nyong ilagay ang aking referral code. Ito po siya guys para magka-income naman ako. Sa willing lang po guys. Salamat. So ngayon guys, mag-start na po akong mag-reloan sa aking ika-10 beses na pag-loan dito sa Tala. So ganun pa rin, i-click natin itong borrow again. So ganun pa rin ang pag-reapply guys. Wala pong nagbago dito. Tulad po ng itatanong pa rin nila kung saan natin gamitin yung cash, business expense ba or personal expense. Kung personal expense ang pipiliin, itatanong din nila kung anong klaseng personal expense po yan. So may pagpipilian pa rin tayo dito. Next po ay itatanong pa rin nila kung may mga outstanding dates ba tayo. May mga utang po ba tayo na hindi pa nababayaran. So siyempre no po ang ilalagay natin dito. At itatanong pa rin nila kung magkano ang na-earn natin for the last 30 days. And then gaano kadalas tayo maka-earn ng pera. At kailan ang sunod nating sahod. Pag-click natin itong submit, ito na kaagad ang next. Waiting for the result kaagad guys. Pag-click natin itong refresh guys, ay wala pang 1 minuto, ay malaman kaagad natin ang result ng ating application. Tulad nito guys, approve kaagad ang aking application.
So ganun pa din ang next nating gawin. I-click itong view offer. At ayan po, ganun pa rin po ang sistema nila dito guys. Mula 1,000 pesos hanggang 8,000 pesos ang maaari kong hiramin. So 2,000 naman yung kailangan kong pera ngayon guys. So 2,000 lang po ang hihiramin ko. I-drag-drag pa rin natin itong may bilog na orange para makapili po tayo ng amount na hihiramin natin. So ito na pong 2,000 pesos ang na-desisyonan ko na. And then click itong continue. So dito guys, dito na part guys ay ito na po ang nabago ng tala ngayon ikumpara natin dati. Dati po kasi mula D1 hanggang D61. So ngayon guys ay nagiging D15 na hanggang D61. Hindi katulad dati na ang computation guys hanggang D1 po talaga. Kung babayaran na natin ng mga 3 or 4 na araw ay per day pa rin po ang computation. Pero ngayon guys, kung gusto na nating bayaran mga 3 o 4 na araw, ang mababayaran natin guys ay pang 15 days na po ang interest. So ang napansin ko dito guys, dati ay wala pa po itong one-time processing fee na 3.99%. At itong service fee naman guys ay binabaan nila. Dati po kasi ay 0.50% per day. Ngayon ay nagiging 0.43% na lang per day. So binabaan nila itong service fee pero dinagdagan naman nila ng one-time processing fee. So ang ibig pong sabihin itong one-time processing fee guys ay kahit gaano kalaking halaga ang uutangin natin at gaano kahaba ang loan term ay nandyan pa rin ang 3.99% na processing fee. Idadagdag pa rin yan sa ating babayaran. At ito namang service fee guys, parang interest rates na rin ito araw-araw itong 0.43%. At kung malaking halaga ang uutangin natin ay lalaki din itong one-time processing fee. At ito namang service fee ay nagdidepende po ito kung kailan natin gustong bayaran ang ating niloan. Halimbawa itong D61 ang pipiliin natin ay syempre tataas din ang service fee. Pero kahit itong D61 ang pipiliin natin guys ay pwede natin itong bayaran kahit hindi aabot ng D61. Pwede nga nating bayaran ito after 15 days kahit ang pinili natin ay D61. At ang computation yan guys, halimbawa wag full payment na po tayo within 15 days, i-multiply lang natin guys ang service fee na 0.43% per day times 15, tapos i-plus na lang natin ang one-time processing fee. Yun na po ang madadagdag sa ating babayarang utang, halimbawa 2,000 pesos. So ang madadagdag sa aking 2,000 pesos guys ay one-time processing fee na 79 pesos plus service fee na 128 pesos. So ito po ang mababayaran ko sa 2,000 pesos within 15 days, 2,207 pesos. So yun po yun guys. So ngayon guys, kapag decide ako na itong 15 days lang pipiliin ko. So ngayon i-click ko na itong continue. So ito na po ang aking borrowing summary guys. Ito po nakalagay na po dito ang kanilang one-time processing fee na 3.99% at ang service fee na 0.43% per day. At dito sa monthly interest rate guys, may nakalagay dito na kung i-combine natin ang processing fee at ang service fee, ang equal po dyan guys ay magiging 14.86%. At yan na po ang magiging effective interest rate guys or EIR per month sa 61 day nga term. So kung ikumpara natin ang EIR dati guys at ngayon, ang EIR dati guys ay 15.00%, ngayon ay nagiging 14.86% na lang po. So medyo bumaba ng konti ang EIR ngayon guys, ikumpara natin dati kung itong 61 days na term ang pipiliin natin. So ganun pa rin po ang kanilang late fee guys, yung kanilang penalty 5.00% pa rin per day kapag lumagpas na po sa day 61 na hindi pa po tayo nakabayad. So ngayon patuloy na tayo, i-click na natin itong maliit na box
para malagyan ng check to prove that we agreed to the terms and conditions of Tala, and then click na natin itong accept. At lilinawin ko pala guys, wala pa rin ibabawas ang Tala sa ating pera na niloan guys ha. Ang mababawas lang dito ay ang processing fee dito na sa mga e-wallets kung saan gusto natin i-transfer ang ating niloan dito. Halimbawa, ito po yung mga e-wallets na pwede nating pagtransfera ng ating pera na niloan dito sa Tala. Halimbawa guys, dito sa GCash, ang mababawas sa ating 2,000 pesos ay 15 pesos. So ang marireceive na lang natin ay 1,985 pesos. At kung sa Cebuana Luelier naman, 85 pesos po yung service fee na ibabawas sa ating 2,000. At sa bank transfer naman, 15 pesos pa rin ang ibabawas. At sa coins.ph ay 5 pesos lang po. Dati, free po itong coins.ph. Pero ngayon ay may 5 pesos na po siya. So ang pinili ko po dito guys ay itong GCash pa rin. I-click pa rin natin ito. So ito na po ang aking mga detalye sa aking GCash account. And then i-click ko na itong claim my limit. Your cash is sending to your GCash account. So buti na lang guys, hindi naka-aberya ang aking disbursement ngayon. Wala pang isang minuto guys ay napasok na kagad sa aking GCash wallet ang pera na niloan ko dito. So yun lang po guys. At para sa mga first timer pa lang dito sa Tala guys, at wala pang idea kung paano mag-apply, wala pa rin namang nabago sa kanilang application form. Ganun pa rin naman ang mga hinihingi nilang mga information sa atin. Ilalagay ko na lang po ang link sa description area nitong video. Itinuro ko po dyan step by step po. Pakiclick na lang po yung link. Salamat. Noong pang-siyam na bisis kong pag-loan dito sa Tala guys ay 24 hours nang nakalipas ay hindi pa pumasok sa aking GCash account yung niloan ko. So ang ginawa ko guys ay kinuntak ko ang customer service ng Tala. So nung kinuntak ko na sila guys, pagkatapos nun ay kinabukasan, na-disburse na po yung pera na niloan ko. So kapag mangyari yan sa inyo, kontakin nyo pa agad ang customer service ng Tala. Sa mga di pa nakakalam kung paano ko kontakin ang customer service, ito panoorin nyo. So ayan po guys, dito sa ating Tala dashboard, scroll down lang natin guys at dito sa pinakababa, i-click lang natin itong need help. At dito guys sa baba, mamimili po tayo ng mga topics or mga concern kung ano po ang naging problema natin sa ating application sa Tala. At kapag wala po dyan ang ating concern, i-scroll down pa natin guys at dito sa baba, i-click natin itong submit a request. At ayan po, ilagay po natin ang ating email address. And then dahilan sa pag-contact sa Tala, i-click lang natin itong box para makapili po tayo ng ating dahilan. So kayo na pong bahalang mamimili dyan guys. Pagkatapos nyan, ilagay po natin yung ating phone number. Yung phone number natin guys na inirehistro sa Tala. Next po ay lagyan po natin ng subject. Halimbawa po ang ilagay natin. Kung hindi pa pumasok sa account natin yung niloan natin dito sa Tala, ang ilalagay kong halimbawa ay disbursement problem. Ito po yung nilagay ko guys. And then, lagyan natin ng description. Pwede nating Tagalogin ang ilalagay natin dito sa description guys. At pagkatapos niyan dito sa attachment, kung may mga in-screenshot kayong mga error, i-click lang natin itong add file and then kunin natin sa ating gallery yung in-screenshot nating mga issue. And then pagkatapos niyan, i-click natin itong submit. At magre-response niyan ang Tala sa ating mobile number or sa ating email address. So ganun lang po guys. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, paki-shout lang po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.